At dahil nga wala pa namang hibas at hindi nga kami makapangilaw, kaya na may naisipan nga namin ng kapatid ko na manghuli naman kami ng kuray. Kaso nga ay rambangan lang talagang pagkakabit namin kasi nga yung kapatid ko dali-dali at may lalakaran daw siya. At yun na nga for today's video ay may dala nga pala ko din ng inihaw na niyog at saka na ring itak. Tapos yung kapatid ko naman ay ayan nga't yag-yag siya o may dala siyang patibong. Magkakabit nga pala kami ng patibong ngayon para makahuli kami ng kuray. Bali kuray nga pala naisip ko na hulihin ngayon kasi nga ay wala pang hibas at kami hindi pa makapangilaw. Kaya naman ay dini muna kami sa pilapil o di kaya naman ay sa kaingin kami mga hunting ng pangulam. Ang mga kuray nga pala ay kadalasang nagbubutas yan sa kaingin o di kaya naman ay sa pilapil. Meron nga din pala sila sa tabing dagat sa buhanginan baga kaya nga lang ay yung kapatid ko nga ay nagmamadalian at siya ay dadayo pa ng basketball. At yung ruta niya papuntang basketballan ay dito kaya naman ay dito na nga kami magkakabit ng patibong. At yun nga at may nakita nang agad kami ditong butas ng kuray. Ang palatandaan nga pala kapag may laman yung butas ay may dumibaga sila. Tapos kung paano naman malalaman kung kuray ba yung laman ng butas or talimaras ay yun lang, hindi ko rin alam. Hindi, ang palatandaan ko kasi dyan, kapag may kaibot yung butas o yung may kahagbaga o yung tawag doon, may kalkal na lupa, ay kalimitan sa ganun ay talimaras. Kapag kuray naman, ayun ay kalimitan na wala baga masyadong kalkal yung kanilang butas. Basta butas lang, yun ang aking palatandaan. Awan ko na lang sa iba. Sa mga nangunguray po diyan, ano po yung palatandaan ninyo para malaman ko ano ba yung laman ng butas na yun? Talimaras ba yun or kuray? Comment po kayo mga katabudi kasi itong pagkakabit namin ng patibong ng kapatid ko ay talagang rambangan yan. Kapag may nakita kaming butas ay hala, salpak agad at gawa ng kami nagmamadali nga kasi yung kapatid ko idadayo pa. Sa totoo lang ay medyo maaga yung pagkakabit namin ng patibong kasi nga dapat pag magkakabit ka ng patibong mga alas 4 o di kaya naman ay alas 5 na kasi nga ay maamoy rin ng aso yung pamain namin ay di maiskad na agad yun, hindi na makakahuli at may takip na. Kapag nga pala kami nagkakabit ng patibong ay pinapainan na namin na rin nga inihaw na niyog kasi nga ang niyog ay mabango yan at yun ay maaamoy ng kuray at mabilis siyang lalabas sa butas. Pero pwede rin naman kahit hindi napainan kasi nga ang kuray naman inalabas talaga yan kapag gabi kaya nga lang ay di para sigurado baga nalalabas talaga sila kasi nga may pagkain. Nga pala kapag magkakabit ka na rin patibong ay kailangan tabtaban mo rin yung lupa dun sa may gilid ng butas para magkasya o magsentro yung kawayan dun mismo sa butas. O di kaya naman ay kapag malaki naman ay di kailangan lagyan mo yung paligid ng kawayan ng lupa para hindi baga siya maitulak ng kuray. At saka ito nga pala mga patibong na dala namin na iba't iba yan ng klase ng laki kasi nga may mga kuray talaga na malalaki di malaki yung butas nun kapag naman sobrang liit ng kawayan na ilalagay mo doon hindi magkakasya yung kuray, hindi mo rin mahuhuli. Tapos sa paglalagay naman ng pain, ipapasok mo ring pain doon sa may butas ng kawayan. Tapos kakalangan mo na ring stick at saka yun sa may harapan. Hey, basta panoorin nyo na lahat yan, ang hirap i-explain. Pero ayan, makikita nyo naman po kung paano namin kinakabit. At saka kapag nagalaw nga pala yung pamain dyan, ay biglang iiskad yan at magsasara yung butas o ay di huli. So ayan, din nga pala kami nagkakabit ngayon sa may kaingin. Wala lang, share ko lang. Dini kasi kadalasan maraming kuray. Hindi nga tulad kapag sa pilapil at gawa ng karamihan sa mga butas noon ay laman ay talimaras. Marami nga pala nanguhuli ng kuray dito sa amin. Yung iba naman ay ginagamitan lang nila ng silo. O di kaya naman ay patibong din ang gamit ng iba kasi nga mahal ang kuray dito sa amin. Isang katay o isang bungkos ay 270. Sa bungkos na nga pala na yun ay 6 na piraso. Or depende pa rin po yun kapag malaki. Kapag malaki ay mababawasan yun. Kumbagay parang 5 piraso lang kapag malaki. Kapag maliliit naman 6 na piraso. Kaya naman yung iba dito ay ginagawang hanap buhay yan. Aba yan, ang mahal kaya ng 270. 6 na piraso laang. Ay marami ka naman pagkakabitan yan dito sa lawak baga naman ng lupa-lupa dito. Dati nga ay nangunguha rin kami niya ni mama at binibenta rin namin sa bayan. Pero dati naman ay mura laang. 75 pesos lang 6 na piraso. Pero ngayon nga daw ay nagmahal sabi ng kapatid ko. O diba sana all nagmahal? Sana all. Nga pala kapag magkakabit ka na rin patibong ay iwasan mo na malaglagan ng lupa yung butas kasi nga hindi na daw yung lalabas. Nga pala itong patibong na gamit namin ay hindi to sa amin at hiniram ko lang kay nanay kasi nga si nanay lagi nagkakabit talaga ng patibong. Kumbaga nagbebenta siya sa bayan. At dahil nga talagang atat na siya magbasketball ay sabi ko wag na nga nating ikabit aring isang patibong na natira at baka ako'y bigwasan pa. So yun na nga, good morning mga katabodi at umaga na nga pala ulit. Umaga na naman ulit, paulit-ulit lang naman ang buhay. Ba't punta doon? Hindi yun na nga at dahil umaga na di syempre balikan na natin yung patibong. Palagi nyo nga palang tatandaan na patibong lang ang binabalikan. Ang aga-aga halatang hindi pa nagkakape. Nga pala yung mga ikinabit namin patibong ay hindi ko na inaasahan na may mahuhuli yun. Bahala na si Batman kasi nga ay rambangan kasi ang pagkakabit noon. Pero sabi nga nung kapatid ko, okay lang naman yan, edi magkabit na lang ulit bukas, o diba? Pero nakakatuwa nga kasi unang tingin ko pala ang sa patibong, ayan may hinahuli na nga agad itong isa. Akalain mo yun at nakahuli pa. Kung mapapansin nyo nga pala aring kawayan ay butas yung puwitan niya at hindi naman yun makakalabas kasi nga may harang naman sa gitna. Pero sabi ko nga sa kapatid ko ay okay lang naman kahit 3 piraso lang ang mahuli ko. Basta importante ay maipakita ko lang sa inyo kung paano manghuli nito at paano yun, basta yun.
Tapos aring ang pangalawang patibong ay nakahuli rin. Parang nakakatuwa naman, siguro kapag naka-anim ako ay ibenta ko na lang at sigurado na ang kita doon. Kasi paano makakahuli ng 6 may 5 piraso nga lang ang kinabit. Tapos ayan, ito nga palang pangatlo ay walang nahuli. Paano tayo pinangunahan agad? Nagplano agad na ibibenta kaya tuloy nawalan. Tapos ayan nga, ito nga palang pang-4 ay ayan, may nahuli nga pala siya. Ayan, kitang-kita yung sipit niya. Halos tabi-tabi nga lang pala rin mga kinabit naming patibong. Yung isang piraso lang ang nabukod at medyo napalayo. Tapos akala ko nga ay wala nahuli, meron pala. Bali isa nga lang pala yung wala nahuli sa ikinabit naming patibong. O diba? Rambangan pa yung pagkakabit namin ng patibong yan o basta-basta laang. Lalo na siguro kung dadamihan mo yung pagkakabit ng patibong tapos sa ayusin mo ang pagkakabit ay talaga namang magkakapera ka dyan. Tapos may ibinigay nga rin pala sa akin si nanay at nagkabit nga rin pala siya ng patibong. Ibang klase nga pala itong patibong niya. Ito daw yung kinakabit niya kapag malalaki yung butas ng kuray. May nakita kasi siyang butas ng kuray at kinabitan nga niya, dinagdag na lang niya din sa aking mga lulutuin. Tapos nagbunot na nga rin pala ako ng nyug at gagataan ko na nga lang pala are. Gawa ng mga kuray naman talaga, ginagataan naman talaga yan. Anong pangit naman niya kapag nilagalaang. O di kaya naman sabawan na hindi naman pwedeng sabawan niyan at yan ang itim na sabaw niyan. Nahingi nga lang pala ako ng panggata din sa kapitbahay namin at yun nga nakakatuwa kapag ikinasa probinsya. Ano yung mga ganitong bagay-bagay, pwede mo lang hingiin lang sa kapitbahay. Hindi nga tulad kapag nasa syudad ka ay lahat na lang ay bili. Kaya nga lang sa syudad ay nandun naman ang trabaho. Ngalingali kong hatakin na rin dagat papunta doon sa may syudad para ako'y makatipid-tipid kapag ako'y nasa syudad at ako'y nagatrabaho. Nga pala kaya ang lakas ko makatakin dyan ay galing nga pala ako sa bayan. Dumiretso na nga lang ako din sa dagat kasi nga ako'y pumunta ng bayan at nagpunta ako sa Tianggian at bumili baga ako ng mga sibuyas, bawang, paminta, yung mga ginagamit ko sa pagluluto kasi nga mura lang kasi Tiangge. Friday kasi ngayon. Tapos naghanap na nga rin pala ako doon ng pants na pwede kong gamitin sa pagdagat kasi nga kapag ako'y nangingilaw ay talaga nakapants kami at gawa ng para iwas sa labay baga. Kung masasalabay ka man ay hindi naman ganong kasakitan at may pants ka. Sa ganun kasi ay mura lang, meron tig sa 10 piso, 20, 50 o diba, hindi makakatipid ka kaysa naman ma-order ka pa at pa-aesthetic ka pa ay nasa dagat ka lang naman. Tapos nakakatuwa nga at medyo nakakahiya kasi may nakakilala sa akin doon sa Tiangge at nagpa-picture nga siya sa akin. Parang ako'y nahihiya at gawa ng baka sabihin lang na hindi naman pala yan maganda. Akala mo may maganda, sa picture lang pala. Pero bukod doon, hindi ko nga alam kung ano ba dapat kong maging reaksyon. Kasi dati naman talaga, hindi naman talaga ako napagpapansin ng tao at sanay naman ako sa ganun. Yung tipong inaapak-apakan lang. Inaapak-apakan, ano yung tae? Tapos nung minsan, nung ako'y pumunta nga pala ng Alabat, ayun, may nakakilala rin sa akin doon. Tapos may nakapagsabi nga rin sa akin na hinihintay daw ako at gusto nga akong makilala. Kaso ako'y na may nasa CR, pasensya na po at tawag ng kalikasan. Ay, iyan, lamog. Pero hindi, ako'y nanibago sa tubig doon. Parang hindi trip ng aking tiyan. Pero salamat po doon sa mga nakakilala sa akin at na-appreciate niyo yung mga pinagagawa ko din sa dagat. Nga pala rin pinaglulutuan ko, ayan sa tapat, ayan nga pala ang Marinduque. Sa mga nagtatanong nga pala dyan. Ayan, tapat po kami ng Marinduque. Nga pala yung kinuha kong papaya ay konti nga lang pala yung inilagay ko dito at hinati ko lang. At gawa ng laki naman noon ay lalo lang hindi magkakasya din sa kaldero kapag niluto ko lahat yun. At saka hindi ko rin naman kasi mauubos at ako lang naman ang makakain na rin. So yun na nga, luto na po ang ating ginataang kuray. Kain po tayo guys. Nga pala sa mga gustong itanong, o diba inuunahan ko na kayo, kung ano baga lasa na rin kuray. Ang lasa po na rin kuray ay kalasa din siya ng bukon. At kung tatanungin nyo naman po kung ano baga yung bukon sa mga hindi po alam, ayun po yung mga nakaraan kong vlog. Halos pareho lang sila ng lasa. Kung bagay parang ang lasa niya ay medyo malinamnam na medyo makahat, parang gayon. Tapos aring ang binuksan kong kuray ay medyo payat at saka itim yung taba niya. Nga pala kaya nagiging itim ang taba niyaan, gawa nga nung kumakain sila ng mga dahon-dahon baga. Saka nung dampalit kung tawagin din sa amin, yung baga makikita sa mga pilapil, yung mga tumutubo sa pilapil, yung pinambabahog namin dati sa baboy. Nabanggit ko na yung nakaraan kong vlog. Pero yun ay pwede rin namang gulayin, kaya nga lang ay medyo mapakla. Pero wawala naman yung pakla nun kung yun ilalaga mo muna, tapos saka mo gugulayin. Masarap yun sa mga ginataang tilapia. Soon siguro try natin yun, magluto tayo ng gayon. Kasi hindi pa rin ako nakakatry ng ganun. Pero nakakain ako ng ganun, kaya lang yun ay binigay lang sa akin ni nanay at nagluluto nga si nanay lagi ng ganun. Ano daw? Puro ganun? Nga pala medyo nakakabad trip at yung cellphone ko at gawa ng kada kibo ko ay nalabo yung camera, nalinaw, nalabo, kakaasar ay. Nga pala rin mga nahuli kong kuray, pare-pareho ang kulay ng kanilang taba, pare-parehong itim pero okay lang naman at masarap naman ang lasa. Nga pala gaya na sabi ko kanina na aring kuray ay kalasa lang din siya ng bukon. Aring palang kuray ay parang katulad lang din talaga ng bukon na matigas din ang kanyang balat o yung kanyang katawan baga.